Ako po si Nanay Mimi Doringo, boses ng mga Maralita at kadamay nyo, aplikante po sa pagkasenado. Kayo po, sinasabi nyo, kayo po ay boses ng Kapwa Maralita. Recently po nagkaroon ng survey ang SWS saying na mataas po ngayon yung involuntary hunger, no, since pandemic, no, mataas po yung naitala, particularly sa Visayas region, 33% po yung pagtaas po ng involuntary hunger doon. Ano pong komento nyo dito, knowing na marami po supposedly po ang DSWD ng mga programa, mga ayuda at iba't ibang programs to address this problem, supposedly. Your thoughts on that po? Sa totoo lang, ma'am, naniniwala akong mas mataas pa dyan yung, yung porsyento ng voluntary hunger. Lalo na po sa pag-iikot namin sa probinsya, nakikita namin na mas mahal pa yung presyo ng mga bilihin, pero napakababa ng sahod nila. Kaya hindi po talaga sapat yung nagaganap na mga pasahod sa iba't ibang panig ng ating bansa para tugunan yung pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na po ngayon, na patuloy yung pagtaas ng presyo ng langis, ng produktong ng langis, mataas po ang mga bayarin ng tubig at kuryente, kahit po yung pamasahe nagtataasan, dagdag pa natin yung mahal na mga bilihin, no, para sa pagkain. Kaya naniniwala po ako talagang hindi sapat yung sinasahod ng manggagawa ng bawat pamilya at mas mataas pa ho yung percentage ng naghihirap sa ating bansa. Sa tingin po ba ninyo, ang problema ay yung mababa na sahod o yung napakataas na presyo ng mga bilihin? Kasi meron din po kasing school of thought na bakit yung sahod yung lagi nating pinagtutuunan ng pansin? Bakit hindi yung presyo ng mga bilihin? Sa totoo lang po, konektado yung pagpapataas ng sahod. Pag nagpataas tayo ng sahod ng manggagawa, mula doon sa datos ng pamahalaan natin na 1,200 bilang family living wage na tinatawag at nasa nasa konstitusyon natin na dapat nakabubuhay ang sahod ng manggagawa. Pero dahil nga rin po sa paglobo o pagtaas ng mga presyo ng mga bayarin at ng mga bilihin, alam natin na lalong nagkakaroon ng problema para ma-avail ng bawat pamilya yung pangkain. At sinasabi po namin ito bilang mga Maralita, hindi lang po dapat puro noodles, hindi lang po basta kung ano na lang yung ibibigay sa atin ng pamahalaan sa ayuda, pero dapat po masustansyang pagkain para pati din po yung usapin ng kalusugan ay nasasagot natin. No? Hindi yung lumalala yung sakit ng mga tao sa sobrang pagtitipid dahil sa napakataas ng mga presyo ng mga bilihin at kawalan ng sapat na nakabubuhay na sahod. Kumbaga, nagsasanga-sanga na, Nanay Mimi. Pero sa usapin pa rin ng pasahod, kayo po ba, saan kayo pabor? Especially when it comes to wage hike. Mag-legislate tayo ng national o i-maintain na yung kasalukuyang sistema na regional? Naniniwala po ako na dapat po talagang magkaroon ng national minimum wage. Lahat po ng mga problema kinakarap natin sa ngayon na binabanggit nyo nga pong konektado ay mareresolba kahit po yung traffic. Kasi hindi na rin po babiyahe yung mga taga Mindanao, sa Luzon, sa Maynila para magkaroon, dahil hinahangad nila ng mataas na sahod, no? Kung paano tinitignan ng mga Pilipino na pag nag-abroad ka, mas meron kang pagkakataon na magkaroon ng nakabubuhay na sahod, o masusuportahan mo yung pangangailangan. Pero lagit-lagi, yung kaya po pangunahin sa aming mga sinasabi ay pagpapataas ng sahod dahil nga po dito, pag tumaas ang sahod, marereplicate po siya para makabili ng maayos na pagkain o masustansyang pagkain ng mga pamilya. Pag nagkaroon ng sakit ang bawat isa sa pamilya, hindi na po kami mag-iisip na hindi ako magpapadoktor, magpapagaling na lang ako sa loob ng bahay. Dahil kahit yung pamasahe, papunta sa ospital, hindi kayang maampatan ng kakulangan dun sa kinikita at kabuhayan ng mga tao. Kaya po, number 1 po talaga sa kailangan gawin ay ipataas ang sahod, national minimum wage, antas family living wage. At kailangan pong buwagin ang Regional Wage Board na siyang nagpapatupad ng pagkakaiba-iba ng sahod sa buong bansa natin. Naniwala po ba kayo dun sa pangakong 20 pesos na per kilo bigas? Hindi po, kasi hindi ko rin naman po binoto yung nagsabi niyan eh. Hindi naman siya magsasaka. Baka nga po pati pagbili sa bigas, hindi niya pa nagagawa sa kahit saan mang palengke.
issue naman po pagdating po sa usapin ng bigas. Kayo po ba ay sumasang-ayon sa ginagawa ng BBM administration under the Department of Agriculture na ngayon nga po meron pong mga maximum suggested retail price today 45 pesos na, no, yung sa mga imported na rice na pinatutupad na presyo doon. At saka po yung inyong komento doon po sa rice tarification law. Simula po nung isinasa batas ang rice tarification law, kasama na po kami ng mga magsasaka na inaayawan namin to dahil sa pag-aaral nila, nakita nilang hindi ito yung sagot para magkaroon ng mababang presyo ng bigas sa ating bansa. Ang magiging resulta pa ng rice liberalization law ay pagtaas ng presyo ng bigas dahil mas napapriority ng ating pamahalaan na umangkat. Paano po kung hindi na tayo pagbilhan ng mga inaangkatan nating bigas? Ang dapat ay resolbahin ang pagpapababa ng presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating mga magsasaka. Ang tunay na reforma sa lupa, ang pagkakaroon ng subsidyo sa mga pangangailangan nila at kompensasyon sa tuwing humaharap sila sa kalamidad. Ito po yung pag-aaral na ginawa nila ka Danilo Ramos at naniniwala kami bilang magsasaka siya, alam na alam niya talaga kung paano magkakaroon ng mababang presyo ng bigas sa ating bansa. Yung pinaiiral po ngayon na 45 pesos, sige sabihin natin pag umikot ang DA sa mga palengke, magkakaroon ng 45 pesos na bigas. Pero pag talikod nila, daragdag ang presyo. Yun naman po yung nagiging kalakaran sa atin ngayon. No? Wala po talagang pangil yung ating pamahalaan para ipatupad yung mababang presyo. Pero yun nga po, tunay na reforma sa lupa at sagutin yung mga panawagan ng magsasaka para po sa mababang presyo ng bigas. Follow up ko lang, naniwala po ba kayo dun sa pangakong 20 pesos na per kilo bigas? Hindi po, kasi hindi ko rin naman po binoto yung nagsabi niya. Dahil, yun nga po, hindi naman siya magsasaka. Baka nga po pati pagbili sa bigas, hindi niya pa nagagawa sa kahit saan mang palengke. No? Pero kayo ba naniniwala na posible yun? At kung maging senador kayo, alam ko it's an executive function, pero kung maging senador kayo, merong bang batas na pwedeng gawin para masigurado na mapababa pa natin yung presyo, lalo na ng bigas? Naniniwala po ako sa kakayahan ng ating mga magsasaka. Naniniwala ako sa talino nila ka Danilo Ramos. Pero sinasabi rin po nila, ang 20 pesos na per kilo ng bigas ay hindi kakayanin dahil napakaliit na kikitain ng magsasaka, hindi rin natin sila matutulungan para dun sa maayos nilang kabuhayan. Pero ang 25 pesos na bigas daw po ay kayang gawin. Hindi bigla-bigla. May 3 bagay na kailangan gawin. Una, magbigay talaga ng lupa para sa magsasakay, mabubungkal nila at hindi puro subdivision ang nakatanim sa ating palayan. Pangalawa, magbigay ng subsidyo para sa irigasyon kasi kahit po ang irigasyon pala ay binabayaran ng mga magsasaka. No, yung mga binhi at yung mga pestisidyo. At pangatlo po, sa tuwing kumakaharap ng kalamidad ang ating mga magsasaka na nagpapadapa ng kanilang mga ani, dapat po silang makompensate. Pag nagawa po natin itong tatlong ito para tulong sa ating mga magsasaka sa ating agrikultura, sinasabi po ni Kadaning, kaya po ang 25 pesos na kilo ng presyo ng bigas. Kayo po sa kadamay isa sa mga focus ninyo ay usapin ng pabahay. Okay. Ano ho sa tingin nyo yung mga pagbabagong dapat gawin, especially when it comes to sa programa natin sa relokasyon? Ano yung kung sakaling manalo ho kayo bilang mambabatas, ano yung mga batas na pwede nyong ilatag dyan para kahit paano maisayos? Alam naman natin yung problema sa relokasyon, lalo na ngayon may mga projection na lalaki pa yung housing backlog natin, especially by the end of the term of President Marcos. Yung sa relokasyon, bago po tayo pumunta doon sa relokasyon, gusto kong mangyari talaga. Wala hong magaganap na demolisyon sa anumang komunidad ng mga Maralita kung walang maayos na relokasyon. Pag sinabi po nating maayos na relokasyon, dapat po disente, abot kaya, pangmasa, at pampubliko yung mga pabahay na ipatatayo na may kabuhayan yung mga tao. Kasi kahit po anong ganda ng ipatatayo nating pabahay, pero walang kabuhayan dyan yung mga taong ititira, mananatiling aalis po sila, babalik sila kung saan nandun yung kabuhayan nila. Kahit sabihin pa na natin na nasa danger zone yan, nasa waterways yan, kasi hindi naman po yung ganda ng bahay ang tinitignan ng mga tao. Ang gusto nila, basta may masisilungan sila, magkakasama sila ng pamilya niya, at may kabuhayan sila para matustusan
yung pangangailangan sa araw-araw sa ano po, no, yung matipid na pamamaraang gagawin. Pangalawa, yung mga nasa relokasyon po, dapat tanggalin ang penalty at interest kasi kaya po lumulobo yung mga utang, may umaabot na mahigit 1 milyon. Imagine niyo po yun, 24 square meters na unit, pero aabot ng 1 milyon. Wala nga pong pera yung mga maralita, bakit natin sila sisingilin? Dapat po ang pabahay sa atin ay pampubliko, no? Yung sinasabi nga po namin abot kaya. Serbisyo po ang pabahay, karapatan po ito ng bawat mamamayan. Kaya dapat po hindi siya ginagawang negosyo ng ating pamahalaan. At yung susunod po, karugtong po niyan ay mga iba pang mga serbisyo, edukasyon ng mga bata, sa usapin po ng kalusugan, dapat po nakapackage yan. Kaya lagi po namin sinasabi, isa pong problema yung gusto nating sagutin, pero dapat komprehensibo nating pinag-aaralan kasi konektado po lahat ng bagay. Pero alam na yan I'm sure, alam na yan ng lahat ng nasa housing authority. Bakit hindi siya magawa-gawa? Yun nga po, dahil matindi po ang korupsyon sa ating pamahalaan at base naman din sa mga nakaraang datos, ang NHA isa sa pinakamalaking korap na ahensya ng ating bansa. No? At nananatiling hanggang ngayon na lumalaganap ang korupsyon. Kaya nga po dun sa isang binabanggit namin, kailangan po talaga yung pondo ng taong bayan mula sa buwis na pinaghihirapan nating lahat ay magamit bilang pondo para sa mga serbisyong panlipunan at hindi po para sa bulsa ng iilan. No? Kasi ang nangyayari sa ngayon, ginagawa pong gatasan ang isyong kailangang resolbahin para sa mga mamamayang Pilipino. Bakit po kayo karapat-dapat na iboto ngayong Mayo sa midterm elections? Ako po si Nanay Mimi Doringo, biktima po ako ng undoy. Naging survivor po tayo sa mga bagyo at baha na naranasan natin. Matindi po ang mga karanasan sa loob at labas ng relokasyon. Nakita namin kung paano dinidemolish ang mga maralitang komunidad, kung paano inaagaw ang mga pampublikong palengke para sa kabuhayan ng mga kapwa maralita. At sisiguraduhin ko po, pag nakaupo ako sa Senado, taong bayan ng panalo, kasama ng 10 pang mga gigiting na mga sectoral leaders natin dahil gusto po namin magbigay ng ginhawa. Hindi po kami magpapahirap at lagi po namin itong sinasabi, mahirap po ako, pero yung track records po namin kahit kailan hindi ako nangurap. Kahit sino po sa amin sa Makabayang Koalisyon, walang ginawang korupsyon. Hindi nang agaw ng pondo at lalong hindi po kami nagpahirap sa mga kababayan natin dahil gusto po natin resolbahin yung matagal ng problema ng taong bayan. Ang tumitinding krisis ng kahirapan at kagutuman. Marami po tayong pera. Ang kailangan lang pangasiwaan ng maayos ang pondo ng bayan at dalhin po ito para sa mga serbisyong panlipunan na pangangailangan nating lahat. Mula sa pagkain, sa nakabubuhay na sahod, sa edukasyon ng ating mga anak at para sa ating kalusugan. At kung tamang mga tao po ang iboboto ninyo, magkakaroon po tayo ng ginhawa. Okay. Thank you po, Nanay Mimi. Salamat po. Salamat. Thank you. Yung interview naman, smooth naman siya. No? Nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. Maliban dun sa, may gusto kong idagdag na kung bakit nangyayari yung paglaban ng mga maralitang katulad namin dahil para dun sa mababang presyo ng mga bilihin, mga serbisyo pang lipunan, ay dahil kumakaharap kami sa matinding atake. No, hindi krimen yung ginagawa ng mga maralitang katulad namin, lalo na kami bilang mga leaders na ipaglaban yung mga batayang karapatan natin. Kaya kailangan talaga sagutin ng pamahalaan natin yung malaking problemang ito. No, hindi titigil ang paglabas ni Nanay Mimi sa lansangan, pangangalampag sa mga ahensya ng gobyerno natin hangga't may nakikita tayong mali.